Bakit nga ba merong mga tao na napoposes ng demonyo? Mga ka-faith, una sa lahat gusto kong pasalamatan lahat ng mga sumuporta at bumili ng ating mga merchandise item. I am proud Catholic, Katoliko ako. Hi, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. Siguro tinanong mo na din to, bakit inaalaw ni Lord yung may mga taong napoposes ng demonyo, nasasapian, kaya nga merong mga exorcist priest na nagpapalayas ng mga demon possess. Ganun ba talaga kalupit ang Diyos? Kala ko ba ay pinoprotektahan tayo ni Lord sa mga masasamang creature na to? Bakit niya inaalaw to? Alam mo, dalawang reason ang nakikita ko dyan. Una is kasalanan natin, tayo mismo ay inaalaw natin ang demonyo na pumasok sa ating buhay, pwedeng sa mga occult practices or sa mga kasalanang nagagawa natin. Second is, inaalaw ni Lord kasi may purpose siya. Si Lord mismo ang nagalaw na mangyari yun kasi meron siyang plano. Katulad na nangyari kay Job, di ba? Makikita natin sa Bible na nagpaalam pa si Satan kay God para pahirapan niya si Job, para padala niya ng mga famine, ng pestilence. Kaya inalaw yun ni Lord kasi gustong i-test ni Satan si Job kung talaga bang magiging faithful pa ring servant si Job kay Lord, kung maka-experience siya ng mga problem, ng persecution, ng trials, ng crisis. Kasi si Job talagang faithful siya kay Lord. Talagang pinipraise niya si Lord. Sabi ni Satan, kaya lang naman yan tapat sa'yo kasi blessed na blessed sa buhay niya yan eh. What if maka-experience siya ng problema? Kaya pinayagan ni Lord si Satan na pahirapan si Job. Pero nakita naman natin na after that pestilence, that famine, yung pinadala ni Satan na mga peste sa buhay ni Job, ay pinalitan yun ni Lord ng doble pa na blessing kay Job. At doon natin nakita na may purpose kaya inalaw yun ng Diyos. At ganun din sa demon possession. Alam nyo ba, ganito yung nangyari sa istorya ni Emily Rose. Ito yung very popular na movie about exorcism, or mas kilalang si Annalise Michel. Ito yung pangalan niya sa totoong buhay. Alam nyo ba na si Lord mismo ay inalaw na mangyari to kasi meron siyang purpose. So ano yung patunay na inalaw nga to ni Lord? Mapapanood nyo isa sa scene ng movie dito sa Emily Rose na sumulat ng diary si Emily Rose at kinuwento niya yung naging encounter niya kay Mama Mary. At merong naging mensahe sa kanya si Mama Mary. After ng vlog nito, ipapanood ko sa inyo yung mismong clip na yon kung saan malalaman nyo kung bakit inalaw ng Diyos na maposes si Emily Rose ng mga demonyo. Actually, 6 demons yung pumasok kay Emily Rose. So, watch this clip. So, nakita natin, di ba, na inalaw ng Diyos na napahirapan, na maposes si Emily Rose ng mga demons kasi gustong ipakita ng Diyos that spiritual warfare really exists. Na itong mga demonic possession ay talagang nangyayari at the devil is real. Kahit na hindi ka maniwala sa kanya, sila ay nag-e-exist. Even if you are agnostic or atheist, sila ay nag-e-exist. That's why itong naging revelation kay Emily Rose, itong naging exorcism kay Emily Rose, talagang maraming tao ang namulat sa case ni Emily Rose. Marami ang na-convert sa Catholicism
Kasi nga, dahil yung authority ng simbahang Katoliko na magpalayas ng mga demonyo, na tayo lang talaga ang may karapatan, may authority na mag-cast out ng demons, especially yung mga exorcist priest. Itong mga demons na to ay they submit on the authority of the Catholic Church. Kasi bakit? They bow down on Jesus Christ, na pag hindi sila sumunod, ay talagang malilintikan sila. Itong nangyari kay Emily Rose ay hindi naging madali para sa kanya, na hindi naman siya masamang tao. She is a faithful Catholic. Malalim ang pananampalatayang Katoliko niya at nagsisimba at sumusunod sa pananampalatayang Katoliko. Naposes siya ng demon kasi inalaw yun ni Lord at parang naging living sacrifice siya para ma-reveal sa atin ang mga demonyo ay talagang buhay na buhay. Nung time na yun, siguro marami ang skeptic at hindi naniniwala na talaga ba nag-exist ang mga demonyo? Totoo ba talaga ang hell? So dito sa naging case ni Emily Rose, pinakita sa atin na the devil is real, that hell really exists. Maraming tao ang namulat, okay, na kailangan nila magbago. Kaya nga gustong-gusto ko yung verse na binanggit dito na nakalagay sa grave ni Emily Rose. Philippians 2 verse 12, yun nakalagay dun sa kanyang libingan. Ang sabi dun, with fear and trembling, work out on your salvation. Yun yung huling sinabi daw sa kanya ni Emily Rose. Kasi may free will ka eh. Kung ano bang gusto mo, mapunta sa heaven or hell. Kung hindi mo susundin ang utos ng Diyos, kung hindi mo ipamumuhay yung turo ng Diyos, obviously, pinipili mo ay yung kabilang landas, which is yung hell. Dito sa naging case ni Emily Rose, na pinakita sa atin kung gaano ka-worse ang mapunta sa hell at gaano kahirap doon. Alam nyo, ang ganda nga nung ginawa ni Emily Rose dito na pwede naman, di ba, nung sinasabi na sa kanya ni Mama Mary na sumama na sa kanya para hindi na siya mahirapan, ay mas pinili ni Emily Rose na manatili kasi nga, even in her last breath, ay mapagsilbihan niya tayong mga tao. Through her story, ay mag-glorify niya ang Diyos. The demon are nandito sila, nag-e-exist sila. Still, the glory of God will triumph. Na dito sinasabi na itong mga creature na to ay matagal na silang talo. At ang purpose lang nila dito sa mundo ay guluhin tayo at i-confuse tayo sa pananampalataya natin. Pero, dahil sa case at story ni Emily Rose, ito yung nagpapatatag pa sa atin sa pananampalatayang Katoliko natin. Na kung ikaw ay isang Katoliko, bakit ka paalis sa simbahang to? Na alam mo na ang mga demonyo nga ay sinusunod ang mga pare at they really tremble. Yung mga prayers na ginagamit ng mga pare sa kanilang mga exorcism rite na hindi to imbento. Ito ay may authority at kung may authority to ng Catholic Church, the heaven will agree and the demons will tremble. Magkaroon ka ng handbook na to kay Father Sikia, yung Catholic Handbook of the Deliverance Prayer. Very powerful yung mga prayers dito. Authorized to by the Catholic Church. Na itong mga prayer na to ay ito yung ginagamit ng mga pare sa kanilang mga exorcism rite. Even mga lay Catholics ay pwedeng gamitin yung mga ibang prayer dito para protektahan tayo sa mga evil spirit na to. Okay, so available to sa Lazada, Shopee, St. Paul, yan, or sa mga Catholic bookstore. Kaya tama si Father na si Emily Rose ay soon ay pwede talagang siyang maging saint. Okay? Actually, kahit hindi pa siya kinikilala ng simbahan na isa siyang santo, ay yung ginawa niyang sakripisyo sa kanyang buhay ay pagiging santo na yun di ba? She was used by God, she became an instrument para ipakita sa mundo, spiritual warfare is happening. Itong mga demons, devils, they are really existing. Okay, nag-e-exist sila. That's why, sabi nga ni St. Peter, na maging vigilant tayo. Itong mga demonyo nito ay parang mga leon na naghihintay lang yan na i-devour ka. You always take yung mga sacramentals natin na you always go to confession, kailangan palagi ka nagsisimba, take the Holy Communion, di ba? Pray the Rosary. Itong mga sacraments na meron tayo sa simbahang Katoliko, sila yung nagpoprotekta sa atin para hindi nila tayo ma-oppress or hindi nila tayo
magulo. Kailangan palagi kang nasa state of grace. Kung ikaw ay palagi nasa state of grace, alam mo, ikaw mismo ay kakatakutan ng mga demonyong to. Okay, so I hope na marami kang natutunan dito sa shinare ko, dito sa naging istorya ni Emily Rose. And make sure na i-share mo tong vlog sa mga kakilala mo, sa mga kaibigan mo, sa mga ka-Facebook friends mo, okay? And after this vlog, make sure na i-check mo din yung iba ko pang vlog dyan sa may video section. And if you want to be part of my supporters group and if you want to support me on my mission, dito sa baba ng video na to, kung sa Facebook mo to pinapanood, meron ka makikitang support now button sa baba ng video na to. At kung sa YouTube mo to pinapanood, meron ka makikitang join button sa baba ng video na to. Okay, so thank you so much. God bless you more abundantly. Alam ko marami sa inyo ang mag-agree sa akin dito that this pandemic taught us many lessons in life. At isa sa naging impact sa akin ng pandemic na to that made me realize is yung maging intentional ako sa pag-save at pag-invest ko. Kasi sabi nga ng isa sa financial mentor ko, eto tandang-tanda ko to palagi, itong financial advice niya sa akin. Sabi niya sa akin that you sow in times of famine. Talagang tumatak to sa akin. That's why itong crisis na na-experience natin ngayon, ito yung opportunity sa atin na mag-save at mag-invest through the stock market. Bakit? Dahil ang stock market is tested and proven na to in times of mga crisis na ganito, mga famine, na itong mga biggest company, okay, na nandyan sa stock market, ay they can bounce back easily, okay, after this crisis. Kaya nilang bumalik kaagad at makarecover pagtapos ng crisis na to. That's why tama yung financial mentor ko that you saw in times of famine. I'm really blessed dahil merong isang community na tinatawag na Truly Rich Club. So, ano nga ba itong Truly Rich Club? This is a financial platform na dito ka tuturuan ng mga do's and don'ts in investing in the stock market. Itong Truly Rich Club ay founded by Brother Bo Sanchez. Kung hindi mo kilala si Brother Bo Sanchez, isa siyang proud Catholic. Alam mo ba yon? Isa siyang Catholic preacher, at the same time, isa din siyang financial mentor. Ang tawag nga sa kanya is isa siyang misyonaryong milyonaryo. Natuto siya mag-save at mag-invest sa stock market. So, ano nga ba itong Truly Rich Club? Alam mo, ang stock market, marami sa atin iniisip na parang komplikado, na mahirap. Pero sa totoo lang, stock market para lang yung ABC. Kung meron lang tamang mentor at community na magtuturo sa iyo. If you want to know more about stock market, I invite you to join the Truly Rich Club. Kung ano nga ba ang Truly Rich Club, ipapanood ko sa iyo itong video na to by Brother Bo Sanchez. Hi, my name is Bo Sanchez. Do you want guidance for your financial growth? Alam ko, meron ka mga financial dreams. Meron ka mga pangarap sa buhay. Gusto mong tumulong sa mga mahal mo sa buhay. There are certain dreams that you have and they require money. Gusto mong mag-donate sa simbahan. Ang dami mong kabutihan na gusto mong gawin. And what I'd like to share with you is we started 13 years ago the Truly Rich Club. Ang dami-dami na namin natulungan para paano ba mag-grow? Paano ba mag-save? Paano ba mag-invest? Paano ba mag-invest sa stock market? Paano ba magkaroon ng bagong mindset na iba na ang relationship mo sa pera? Healthy na. You know? For many people, it's a dysfunctional relationship. No, we're gonna help you have a healthier relationship with money. Babalik ako sa stock market. We will even tell you what stocks to buy and what stocks to sell. Every month, we're going to do that. We're gonna guide you. You know, we've had the joy. Now, for the past 13 years, marami na kaming mga members na nakita namin nag-grow sa financial life. Yung iba, naging milyonaryo na at multi-billionaire after years of investing. Friends, can I warn you? Hindi po ito rich quick scheme. Hindi po. Kung gusto nyo po yon, don't listen to me. Naku, maraming scam dyan. Delikadong-delikado yan. Ito, napakabagal. Pero, may katahimikan at makakatulog ka sa gabi.
Bakit? Yung pera mo that we will tell you, o doon mo ilagay, o dito mo ilagay, mga higanteng kumpanya na for the next 10 years, 20, 30, 40, 50 years, nandyan yan, hindi mawawala yan, parang bula. I want you to know, ito yung gusto namin para sa'yo. Certain financial growth over time na may katahimikan sa puso. No? And I want to invite you, come, join us, investigate, learn more about the Truly Rich Club. Click that link now, get to know about the Truly Rich Club on how you can reach your financial dreams. God bless you. Iwo-walkthrough kita dito sa magiging benefit mo as being member of Truly Rich Club. So, everyday magkaka-access ka sa God Whisper. So, itong quick start goal dito, iga-guide ka paano ka mag-open ng stockbroker mo, kung saan ka magsisimula mag-invest na sa stock market. Pag nag-invest ka kasi sa stock market, kailangan mo ng stockbroker. So, ang nire-recommend na stockbroker ng Truly Rich Club is yung COL Financial. So, dito iga-guide ka kung paano mag-start at magbukas ng account mo sa COL Financial. Pinaka-powerful dito sa Truly Rich Club as being a member. Ito talaga yung pinaka-gusto ko sa Truly Rich Club. Itong yung mga recommended stocks, okay, ng TRC. Ito yung tinatawag na blue chips. They are the biggest company here in the Philippines. Pag tinawag na blue chips, sila yung mga company na nandyan for the next 20 to 50 years na alam mo na hindi sila magsasara kasi sila yung mga biggest tycoons and taipans. Sila yung mga pinakamalaking negosyante dito sa Pilipinas. So, dito sa Sum Table, nandito yung mga recommended price. Bibilin mo itong mga stocks na to. Hindi ka lang basta-basta kasing bibili dyan ng stocks eh. Kung yung growth niya ba is worth it sa pagbili mo ng stocks. Kunyari, ito, makikita mo kung 10% growth, 7%, ito, malaki, 57% growth for the next 5 to 10 years kung ano yung magiging growth ng investment mo. Isa to sa magiging benefit mo once na naging member ka ng Truly Rich Club. And ito rin sa pinakagusto ko sa Truly Rich Club, yung Gold Call. Dito sa Gold Call, dito ini-interview ni Brother Bo Sanchez yung kanyang mga wealth mentor. They are the good rich people here in the Philippines. Matututo tayo ng kanilang mga mindset, perspective, yung mga success habits na sobrang makakatulong sa atin, di ba? So, sabi nga, kung gusto mo maging successful, ay makinig ka sa mga successful na tao. Isa din to sa pinakagusto ko sa Truly Rich Club ay yung mga power talks ni Brother Bo Sanchez. Alam mo ba na si Brother Bo Sanchez, isa siya sa most sought after motivational speaker here in the Philippines. Alam mo ba na yung mga company, yung mga malalaking company ay binabayaran si Brother Bo Sanchez ng almost 300,000 pesos para lang mag-talk siya, okay, sa mga event nila. And dito sa Truly Rich Club, ma-access mo yung mismong mga inspirational talk. Tinutalk ni Brother Bo Sanchez sa mga company na yan. Ayan, so dito sa TRC, ma-access mo siya 24 hours. At pwede rin habang nagdadrive ka, or before ka matulog, ay pwede mo tong i-download at pakinggan sa iyong cellphone or laptop or sa mga tablet mo. Isa din sa pinakagusto ko dito is yung gold class. So dito sa gold class ay tuturuan tayo dito ng mga financial literacy. Paano mag-save, paano bayaran yung mga utang, itong college fund planning, and etc. Marami. Tututo ka ng financial literacy dito. Magkakaroon ka din ng chance na magkaroon ng extra income dito sa Truly Rich Club. So, paano? Through the affiliate marketing. So, dito sa Truly Rich Club ay nag-o-offer sila ng tinatawag na affiliate marketing. Kung di ka familiar sa affiliate marketing, once na naging member ka ng Truly Rich Club at pag in-invite mo yung mga friends, relatives mo na or mga ka-office mate mo na mag-join dito sa TRC, ay bibigyan ka ni TRC na unique affiliate link na ikaw lang pwedeng gumamit nun. Pag shinare mo tong link na to, kunyari ito, ayan, shinare mo tong link na to sa mga kaibigan mo at nag-join sila, ay magkakaroon ka ng commission dito sa Truly Rich Club. So, isa to sa magandang way to compensate ng
TRC yung mga members nila. Yung mga members dito, hindi lang kami tinuturuan paano mag-invest, nagkakaroon din kami ng chance na magkaroon ng extra income. Side hustle, kasi sa panahon ngayon, di ba, lalo na sa pandemic, ay importante na magkaroon ka ng side hustle. So, isa to sa magiging benefit mo sa Truly Rich Club. Kung interested ka to join Truly Rich Club, dito sa baba ng video na to, meron ka makikitang link. Okay, yung affiliate link ko. Pwede mong gamitin yan para mag-join ka at mag-member ka dito sa Truly Rich Club. At pag nag-join ka using that affiliate link, ay matutulungan mo ko to support this channel. And kung ayaw mong gamitin yan link na yan, no big deal naman yan sa akin. Okay? Masaya na akong i-share sa itong Truly Rich Club. So, ang gawin mo lang kung ayaw mong gamitin yan link na yan, punta ka lang sa trulyrichclub.com. Okay, so mga ka-faith, I invite you to join the Truly Rich Club. I-click mo lang yung link sa baba ng video na to or dyan sa comment section or dyan sa may description box. Makikita mo yung link na yon. Or you may just go to trulyrichclub.com. Okay, so thank you so much. God bless you more abundantly. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this has been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.